Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sayri 47. 12 anyos nga taga Lapu-Lapu nag-rank number 1 sa elementary boys single weapon category sa Arnes Tournament sa Palarong Pambansa 2024. Dugang direct flights gikan sa ubang nasod paingon sa Sugbo ug Pilipinas gitinguha sa Department of Tourism 7. Pastor Apollo Kibuloy gihagit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mupatimaw na og atubangon ang kaso. 60 anyos nga tiguang lalaki nga dunay gikaubang batan-ong babae sud sa motel na palgang patay. Kini og lain pang mga balita sa Sayri 47. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, 12 anyos nga bata nga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu nag-rank number 1 sa elementary boys single weapon category sa Arnes Tournament. Samtang nitambong usab sa tournament si Lawag City Mayor Michael Marcos Quion pagsuporta sa mga atleta sa Region 1. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Si Troy Nathaniel Abing gikan sa Lapu-Lapu City nagrepresentar sa Region 7 ang nag-rank 1 sa elementary boys individual single weapon category sa Arnes Tournament. Ang awarding sa iyang medal ipahigayon karong hapon tungod kay gipaabot pa man ang mga makadaog sa single weapon category sa elementary girls ug high school boys o girls. Gitugan ni Abing nga nakasinati siya og kulba ato sa kompetisyon tungod mga maayo man ang iyang mga kasangka. Apan matod niini nga iya lang gibuhat ang iyang makaya aron makadaog. Ang sabira kay ang uban ako mga kontra kay okay naman. Pero palaro mga ligon na kaya ako mga kontra. Ligon kayo? Kontra? So nakuntaan ka? Ligon gid ang kontra nimo? Malipayon usab ang coach ni Abing nga si Jessa Baguio tungod nagbunga matod pa ang ilang halos matag adlaw nga training gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Si Abing mosalmot pa usab sa mixed double weapon category sa Arnis sa sunod nga mga adlaw. Samtang si Jobem Candelario sa Region 8 mausay nag-rank 5 sa elementary boys single weapon category. Matod sa kampo ni Candelario nga dako na kining garbo alang kanila tungod sa niaging tuig wala makasud sa top 10 ang rehiyon. Ang Arnis gipahigayon sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Aduna pay nagkadayang kategorya sama sa kali eskrima, stick fighting o guban pa. Samtang nitambong usab sa maong tournament si Lawag City Mayor Michael Marcos Quion sa Ilocos Norte. Matod ni Mayor Quion nga mitambong siya aron suportahan ang mga delegado sa Ilocos Norte. Ilabi na nga ang labing daghan nga mga atleta nga nagrepresentar sa Region 1 gikan sa Lawag City. Ang Lawag City mao'y nagkampiyon ato sa Region 1 Athletic Association. Number 1 Lawag City for the first time in the history of Lawag's 52-year participation in the R1AA. So, syempre nandito ako because the majority of the athletes for Region 1 taga-Lawag. Ang mayor niingon usab nga nianhi siya sa Sugbo aron pag-obserbar kung giunsa pagpahigayon ang palarong pambansa. Ilabi na nga ang Ilocos Norte gikatakdang mo-host sa 2025 palaro. The facilities, the venues are very good. Everything is being run very well. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Arsobispo Sep Palma ni painumdum sa mga delegado sa Palarong Pambansa 2024 nga patigbabaw ang panag-inigsuonay sa matag duha. Sama sa ubang opisyal, gikalipay niya ang pagpahigayon sa maong sporting event sa Sugbo.
Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Hingpit ng mihunat ang mga duwa alang sa Palarong Pambansa 2024 nga gipaygayon sa matag venues sa dakbayan sa Subo o mga silingang lugar. Gikalipay no ni Arsobispo Jose Palma nga nagsugod na ang mga duwa sa managlaing sporting events. Gipainomdom niya ang tanang mga delegado nga ipakita ang maayong kinaiya sa matag duwa. Bisan pa man sa pagka-competitive, kinahanglan usab nga ipatigbabaw ang pag-inigsuunay sa matag usa. What is good in this is in all of this, the values of sports, whatever is noble and beautiful and healthy, and what can bring about friendship, solidarity, fraternity, all of this are being developed by sports. Sanglit usa ka dakong garbo man ang mamahimong venue sa halapad nga sporting event, giagat niya ang matag Sugboanon nga ipakita ang maayong hospitality ngadto sa matag delegado. Gawas sa mga nagunang laaganan, giauhag ni Palma ang ubang mga delegates nga moapit mismo sa mga simbahan sa Sugbo aron magpakisayod sa iyang heritage ug magampo. And I think we should be happy we are the host. But as I made mention, as hosts, we should try to maintain peace, order, fraternity, solidarity, friendliness, so that people who come may know we love Cebu. Samtang sa medal tally sa Palarong Pambansa as of July 11, 3 p.m., naguna ang Western Visayas nga dunay usa ka gold ug duha ka silver medals. Number 2 ang Central Luzon nga dunay katagsa ka gold, silver ug bronze medal. Sa samtang number 3 ang Central Visayas nga dunay tagsa ka gold ug bronze medal. Tie ang Ilocos ug Bicol Region sa rank 4 nga dunay tagsa ka gold medals ug tie sa rank 5 ang Cagayan Valley ug Eastern Visayas nga dunay tagsa ka silver medal. Usa sa mga nakalampos mao ang unang gold medalist sa Central Visayas nga si Asia Paraase nga taga Lapu-Lapu City. Siya ang nakadaog sa 3,000 meter run sa athletics category. Gian Navarro, CCTN News. Nagtigi ang dili mo minus 17 ka mga teams alang sa dance sport sa Palarong Pambansa 2024. Kini na ang labing una nga higayon nga gihimong usa sa mga regular nga sporting activities ang mao nga natad sa paugnat sa kusog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkainit na ang indigay sa dance floor ning nagpadayong mga duwa sa Palarong Pambansa 2024 kaysa labing unang higayon nahimo ng usa sa mga regular ug lehitimong paugnat sa kusog ang dance sport. Karong adlaw anaa sa dili mo minus 17 ka mga teams ang nagpakita sa ilang kamaayo sa pagsayaw sa mga Latin dances. Sama lang kini sa cha-cha, rumba, tango, waltz, samba ug uban pa. Makita sa ilang mga sinayawan nga dili lalim ang nahimong pagbansay-bansay tungod kay intense ang iyahang choreography. Butang nga gikalipay ug nahugyaw ang mga manananaw. Ilabi na nga usa na kini sa mata nga angayang atangan nga matang sa sports. Matod sa National Technical Official nga si Maria Dona Cosejo nga ana sa unom ka tuig nga nahimong usa sa mga demonstration sport ang dance sport sa palaro. Gikalipay hinuon nila nga nahimo na kining regular nga matang sa paugnat sa kusog. Dapat po una dumaan po ito as a demo sport. And since ang dance sport po ay dumaan na about 6 years na po itong demo sport, na-fulfill na po natin yung isa sa mga requirement niya. And then yung isa po is, another requirement for this is, dapat po nag-e-exist na ang dance sport sa iba't ibang sports club sa buong Pilipinas. Hinuon gipahaom ang unang panagtigi sa dance sport isip regular nga matang sa sport sa Palarong Pambansa dinhi sa Sugbo. Ilabi na nga nailhan ang Sugbo sa maong matang sa sport. Of course, ang lahat po ng mga bumubuo ng mga technical officials ng bawat region na tulong-tulong para po makagather kami ng data based doon sa requirements po ng regularization. Daan ang gikalipay sa mga kadagkuan sa Department of Education ang paglakip sa dance sport isip usa sa mga angayang atangan matag tuig sa Palarong Pambansa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Dugang direct flights gikan sa ubang mga nasod paingon sa Sugbo ug Pilipinas gitrabaho karon sa Department of Tourism 7. Kinisubay sa tinguha sa ahensya alang sa dugang tourism arrivals sa nasod. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Karong hingpit nang nakabalik sa naandang pagbiyahe, pasulod o gawas sa Pilipinas. Gisiguro sa Department of Tourism 7 nga madugangan pa ang direct flights, ilabi na paingon sa Sugbo.
Matod sa Chief Tourism Operations Officer nga si Judy Gabato, nga nangunay mismo si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagpakig-alayon sa uba mga transport sector gawas sa nasod. Pinagi kini sa pagsalmot sa mga travel fair ug travel missions nga gipaygayon gawas sa nasod diin. Itanyag nila ang turismo sa Pilipinas. Sa gibuhat nilang diskarte, laumang makabaton pa og dugang nga biyahe sa abyon paingon sa Subo o sa ubang bahin sa nasod. We call it an opportunity for them to sell our destination, to make sure that we have this facility like international airport. And hoping with this different destination with our airlines as well, will be aware that we have an existing beautiful and international standard facilities. Sa gitunol nga datos gikan sa DOT-7 as of May 2, ana sa 1,836 ang total flights matag semana sa Mactan Cebu International Airport. Sa maong ihap, nasa 1,470 ang domestic flights paingon og gikan sa Subo matag semana. Diin 296 nini nagagikan mismo sa Kabisayan. Samtang 388 ang international flights matag semana gikan sa Mactan Airport. Diin ang gateway countries nagagikan sa mga kasilingan ng nasod sa Asia ug sa Middle East. Ang mga local government units naningkamot nga makabaton og dugang pang international direct flights ngadto sa ubang partner countries. Mong gisiguro sa DOT nga pinaagi sa dugang pambiyahe, laumang mas madugangan pa ang mga mangabot og manglaag sa Pilipinas. Notice of the Secretary, the travel missions and travel fairs are one of the way of doing the marketing the destination. Sa tuig 2023, ana sa 5.45 million ang international tourism arrivals entero tuig. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw sa Kongreso nga dili ra kutob sa pagkaon ang gihatag nga 20 million pesos alang sa umabot nga State of the Nation address ning tuiga. Matud ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco nga apil sa budget ang uniform alang sa secretariat employees, pagpatuman sa hugot nga seguridad, disenyo sa batasan complex ug uban pa. Sukwahi kini sa unang pamahayag nga kutubra unta sa pagkaon ang giandam nga pundo. Na umol ang maong budget sukad pa ni adtong Marso 2024 diin gilusad nila ang Task Force Suna. Musunod, Pastor Apollo Kibuloy gihagit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mupatimaw na og atubangon ang kaso. Kini og lain pang mga balita sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
ay wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mihagit kang Pastor Apollo Kibuloy nga mopatinaw na o gatubangon ang tanan nga mga pamasangil. Ilabi na nga giandam sa DILG ang dakong reward money alang sa pagkatultol sa kontrobersyal nga religious leader. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihagit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy nga magpatimaw na lang og atubangon ng mga pasangil. Kini ang nangimong reaksyon human gipangita na sa mga otoridad ang kontrobersyal nga pastor ug adunay reward nga 10 million pesos sa makatultol sa gitaguan, samtang laing tag 1 million pesos alang sa mga nakatultol usab sa lain pang mga akusado. Mato ni Marcos Jr. nga igo lang nilang gituman ang mga lagda o gi-question niya mismo ang motibo sa kampo sa pastor. Dugang pa nga walay daotan sa nahimong pagpangita sa mga tinugyanan sa balaod kang Kibuloy, sanglit labing pinangita na siya nga pugante. Ning simanaha mipaybaw ang Department of Interior and Local Government DILG nga dunay reward money nga nagpaabot alang sa mga makatultol kang Kibuloy. Sumapa ni DILG Secretary Benhur Abalos nga gikan kini sinimo pagtampo-tampo sa iyang mga higala nga but mutabang. May numdumang wa minipatimaw ang kontrobersyal nga pastor human gi-issue ng warrant of arrest sa kasong pagpangabuso sa mga bata o babae o qualified human trafficking. Bisin si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, wa nagsaba kung asa nagtago-tago ang yang spiritual advisor nga si Kibuloy. Apan gi-question usab sa legal counsel ni Kibuloy nga si Attorney Ferdinand Topacio ang nimong motibo sa mga nitanyag sa reward money. Suma pa niya nga naikawan siya sa kasayuran kinsa kato mga nagtampo-tampo sa reward money aron ilang susihon. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili mabaligya ang 10% na bahin sa luna gikan sa mga reclaimed properties. Kini ang nahimong painumdum ngadto sa mga pribadong kumpanya nga nipatuman og mga reclamation project sa managlahing bahin sa Sugbo. Ubos sa Provincial Ordinance Number 2024-05, wala gitugtan ang pagbaligya o land swapping sa 10% na bahin sa reclaimed lots. Gamiton sa Kapitolyo ang maong bahin sa yuta aron mahimong kakuhaan ug dugang pangkinitaan sa lalawigan isip tag-iya niini. Sa sunod meeting sa Cebu Provincial Reclamation Authority, lawmang ipakita sa mga pribadong kumpanya ang mga reclaimed lots nga mahimong gamiton sa Kapitolyo. Gipahigayon kagahapon sa hapon ang groundbreaking ceremony sa ikatulong nga 4-story og 8 classroom nga building sa Suba Basbas Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang proyekto gigahinan og pondo nga 14.9 milyones ka pesos gikan sa buhatan ni Kongresista Cindy King Chan. Gawa sa kongresista, mitambong usab ang sa kalihukan si DepEd Lapu-Lapu School Division Superintendent nga si Dr. Marilyn Andales, ang Assistant School Division Superintendent nga si Dr. Ronald Ferrer nga representante gikan sa DPWH 6 District Engineering Office ug mga opisyal sa barangay. Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan kauban ng DPWH 6th District ni paigayon og site inspection sa padayon nga gipatrabahong drainage system sa Barangay Buaya.
Kinihuman pipila ka mga residente ang nakasinati ug nabiktima sa grabing pagbaha sa maong dapit. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nipahigayon og site inspection karong hapon si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahongchan kauban si City Engineer Perla Amar ug ang Department of Public Works and Highway 6 District sa padayon nga gipatabahong drainage system sa Barangay Buaya aron kini sa pagsuta sa kasamtangang sitwasyon sa maong ongoing projects. Kinihuman nga sa pagbundak sa uwan niadtong Lunes, adunay residente sa maong dapit nga dipahayag sa iyang kasagmuyo human nga nakasinati og lapas tuhod nga pagbaha sa ilang panimalay ug ang gipatrabahong drainage mo ay gitudlong hinungdan niini. Apan tubag sa mayor nga ang maong dapit walay mga septic tank para sa ilang mga water waste bisan og nakabutang kini sa balaod. Angay lang po nga mo sabot sila kay ang ilang area ubos na daan. Panahon sa ting-init nga wa pa ta mag-uwan, taga-adlaw katulo sila maghabwa sa ilang tubig nga mga wastewater nila. Dugang paniya nga maong gipatabahuan og drainage ang maong dapit aron nga masulbad ang problema sa ilang mga water waste. Sigun pa usab niya nga ang pagbaha tungod usab kini kay naa nahimutang sa ubos nga parte ang ilang panimalay ug naatlan lang nga nibundak ang kusog nga uwan samtang nagpadayon ang pagpatrabaho niini. So, kitang-kita man naatol, di na tumatagan ang uwan. Nikusog ang uwan sa mga niaging adlaw mo nang nagbaha. Dili lang ang atong lugar sa Buaya, tibuok sa mga lugar sa ato ang syudad sa Lapu-Lapu. Gibutyag ni DPWH 6 District Engineer Christian Ray Levado nga karong katapusan sa Hulyo ang target nga mahuman ang maong proyekto ug kasamtangan nga anaa na sila sa 76%. Gihangyo sa mayor ang pagsabot sa katawhan tungod kay sila ra gihapon ang makabenepisyo sa maong proyekto. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Nakagawas na sa bilangguan ang 22 anyos nga lalaki nga giakusahan nga nipatay sa iyang kagalingong amahan sa Sitio Libertad, Barangay Tingo, Isla sa Olango, dakbayan sa Lapu-Lapu. Tungod sa kakuwang sa ebidensya, na-dismiss ang kaso ni Carl Philkibin Tongko nga natanggong sud sa katuig ug 5 ka buwan. Si Tongko giaresto niadtong Enero sa miaging tuig human gitudlo nga mo'y mipusil patay sa iyang amahan nga si Leoncio Danyo Tongko niadto nga September 26 sa tuig 2022. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nawa na sa ilang record si Tongko tungod sa desisyon sa korte. Mosunod sa 61 anyos nga tiguang lalaki nga dunay gikaubang batan-ong babay sud sa motel na palgang patay. Kini og lain pang mga balita sa Sayri 47. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love.
Balik sa atong balita, patay nang napalgan kaganiyang alas 2 sa kadlawon ang usa ka 61 anyos nga lolo sud sa motel sa North Reclamation Area sa Barangay Carita, Nindakbayan sa Sugbo. Ang namatay giila nga si alias Ferdy, taga Paknaan, siyudad sa Mandawi. Matod ni Police Major Romeo Kakoy Jr., ang hipi sa Mabulo Police Station, nga mi-check-in ang tiguang mga alas 9 gabi uban sa kabatan-ong nga babay. Human sa 3 ka oras ni pahibaw nga mo extend og 2 ka oras. Apan pagka alas 2 sa kadlawon nag-inusara na lang nga nigawas ang babay og dayog sakay og taxi. Gitutukan usab gilayon ang kung gituktok usab dayon ang room sa room lady ang kwarto apan wa na motingog hinungdan nga giablihan gamit ang duplicate nga yawi. Didto nakit-an nga naghigda nga hubo sa kama ug wa na maglihok ang lalaki. Girekomendar usab nga mopaubos kung ipaubos sa autopsy ang patayng lawas ni Ferdy nga naa karon sa St. Francis Funeral Homes. Gidako pang usa ka habal-habal driver nga gituuhang nangantsaw sa babaeng pasahero niadtong Martes sa hapon. Sa investigasyon sa Mabolo Police Station nga samtang naglakaw ang reklamante nga si alias Lita kauban ang iyang igsoong babay, gihaylo ni alias Eddie, 52 anyos nga musakay sa iyang motor. Wala motingog ang babay apan militok ang habal-habal driver nga lami ang motor. Gibalik pa kini sa paglitok nga dunay mali siya hinungdan sa pagreklamo sa babay. Matod usab ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga leksyon kini sa mga mulitok ug pulong nga dunay double meaning. Kasong kalapasan sa anti-bastos law ang atubangon sa dinakpan. Implementing rules and regulations sa Anti-Discriminatory Ordinance sa Mandawi, gipirmahan na ni Mayor Jonas Cortez. Mag-BI-BI o bugal-bugal sa mga sakop sa LGBTQ+, masilutan ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa tinguha sa Mandawi City nga masiguro ang patas nga katungod sa mga individual nga lain-lain ang sexual orientation, gender identity ug gender expression. Gipirmahan ni Mayor Jonas Cortez ang implementing rules and regulations sa anti-discriminatory ordinance sa Dakbayan kagahapon. As your mayor, I am incredibly proud of this milestone legislation. It shows our dedication to creating a Mandawi where everyone can live without fear of discrimination, where every person is valued and treated fairly. Nagpasalamat ko sa tanan nato nga kauban nga nagpakita og suporta, nagpaambit sa ilang mga kasinatian o kaagi. Your courage and stories have been the driving force behind this ordinance. Ang IRR naghatag og detalyadong guidelines kung unsaon pagpatuman ang ordinansa. Magsilbi usab kini nga giya sa mga miyembro sa LGBTQ+ sa proseso nga ilang mahimo kung ma-violate ang ilang katungod sa syudad. Ang anti-discriminatory ordinance base sa sexual orientation, gender identity ug gender expression kun SUGI nga napasar sa Mandawi niadtong tuig 2016 apan wala hingpit nga napatuman tungod wala pa ang IRR. Matud ni Oliva nga bisan wala ang IRR, ang Dakbayan ni pasaka og kaso batok sa mga tawo nga nakahimo og diskriminasyon sa Mandawi. Pinaagi sa Anti-Discriminatory Ordinance ug Safe Spaces Ordinance. Dugang pa ni Oliva nga ang IRR mao giya sa mga miyembro sa LGBT kung asa nga mga buhatan og mga tawo ang duulon. Sanglit wala man nakabutang sa ordinansa ang maong mga proseso. Ang IRR naghatag usab og mga probisyon nga nanalipod sa LGBTQ+ community batok sa mga diskriminasyon nga mga buhat nga kinahanglang wag tangon. Lakip ang diskriminasyon batok sa freedom of expression, health services, accommodation, education, employment ug uban pa. Let us always remember nga, daghan natong mga kaigsuunan sa LGBT. Dili pwede mo enroll sa ilang mga eskwelahan kitag asubbo. Dili sila pwedeng mo makakuha trabaho kay na silang birth certificate female pero mura sila og lalaki. Dili sila pwedeng, especially kung naay gani mo ato tag emergency room, kailangan basta LGBT gani ka, kailangan sa ka mag HIV test before any other because naay stigma. No, so these are forms of discrimination that we must address.
And these kinds of discrimination must not happen in Mandawi City. For example, kung duha mo ka LGBT persons, di mo pwedeng mo check-in sa hotel. These are very discriminatory acts that we would like to prohibit that will happen in Mandawi City. Ang mga makalapas sa ordinansa pamultahon og maabot sa 5,000 pesos. Apan matod ni Oliva nga ang ordinansa subay sab sa Safe Spaces Act nga adunay silot nga 500,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.